Pagkatapos po yung maghapon natin na pag-ikot sa mga daungan, paliparan at yung bus terminal, kumusta po ang inyong assessment so far sa security preparations and yung procedures na pinapatupad dito sa mga terminal? Well, hindi lang naman yung security procedures na tinignan natin, no? Pati na rin yung paano ba yung convenience, yung safety, convenience ng mga maglalakbay. At kanina, pagpasok ng NAIA, tiniming namin, pangako ng NAIA, nagbukas sila kasi na mas maraming mga entrance para mas mapabilis na yung proseso na makapasok sa terminal. Ang pinangako sa atin, 10 minutes, sinurasa ko yung dulo ng pasahero, umabot ng 5.5. So, mukhang nami-meet naman na yung objectives. Nag-surprise inspection kami doon sa mga toilets. For the most part, okay, clean. Yung mga structures. Pero siguro, mas makikita niyo yung nagawa ng Secretary Ross at yung buong team ng Transport and Communications pagdating ng Pasko. Yung talagang better and vastly improved. Malaki na nagbago from last year. Pati yung port, no? Pati itong terminal, medyo mas magulo tayo last year. Dito mukhang mas systematized, mukhang nakangiti naman lahat ng pasahero na nakausap natin kanina, mukhang mas maayos ni Hamak this year kaysa last year. So sir, mamayang gabi po ay lilipad tayo papuntang Cambodia. So are you confident na iiwan tong paalis ng bansa during the Holy Week with these preparations, with what you have seen? Palagi ko maayos na maayos. Pati yung traffic sa EDSA kanina, surprisingly, napakagana. Hindi pa yung Wednesday o Thursday gagan, Monday pa lang medyo magaan. So far, masaya tayo sa nakikita at may kumpiyansa tayo dito sa pag-alis natin na nasa tama lahat ng preparasyon. Sir, meron lang pahabol. Reaction niyo lamang po, Mr. President, nung sa SWS survey kung saan ay from very good to good na lang daw yung inyong survey rating. Well, ano yan di ba? Time to time, parang periodic service yan, alam ka naman parating nasa taas tayo. Magandang makita ko ano yung specifics. Hindi ko pa nakita yung specific comments dyan. Pero bago naman yan, na-maintain natin doon sa kabilang nagsasurvey. Palagay ko, isa sa hinighlight ko nga kanina, tinayin po yung inflation rate. Gagawa yung pinalalaki issue sa oil price hikes. Parang may magagawa tayo talaga doon. Ang maganda lang po, na nakita natin sa mga report, yung inflation targets natin, hindi umaabot sa targets below the inflation target. Okay. Nung araw, ba't ko na-highlight, pag nagtaas ang presyo ng crudo, lahat ng bilihin sabay nagtataas, ginagawang dahilan. Ngayon po, medyo nagbago na Yung inflation, nanggagaling yan doon sa pangkaraniwang binibili ng mga mamamayan, at imbis na tumataas yung presyo dahil tumaas yung presyo ng crudo, hindi nga manaabot yung ating pinoproject na inflation target. So, palagay mo po, bakit ko binanggit, yung mga tao, nakikita naman po yung ating pagpunyagay para sa kanilang kapakanan, at talagang hindi natin maiwasan. Sometimes, matsatsamban yung na-interview, hindi pa naasikaso ng gusto. May panahon naman, karamihan nung na-interview ay yung mga naasikaso ng gusto. So, hindi dapat natin intindihin yan na yung pamamalakad ay survey-driven. Yung pamamalakad po, nagmumula sa ano ba tama kontra sa ano ba mali. So, isusugod natin yung tama. Kung minsan, yung pagtatama, may sakripisyong kasama to, pero ikabubuti na nakakarami, kundi ng lahat sa mas mahabang batayan o sukatan. Thank you. Mia Gonzalez, Mia. Business Bureau. Good afternoon, sir. Sir, aalis ho kayo for Cambodia. You're leaving for Cambodia tonight. Since the Philippines is expected to be affected by the fallout of a possible North Korean missile launch, will the Philippines initiate moves within the ASEAN for collective action against the plan? Nag-umpisa na ho tayo doon pala sa Korea sa summit na nuclear non-proliferation, kung saan naglabas ng statement on behalf of the Republic si Vice President Binay. On top of that, yung I have the occasion doon sa inauguration ng PEFTOC Memorial and the training center by the Koreans, also to reiterate our opposition to this launch. Yung para napaka-basic, may gusto kang testingin na armas mo or kung ano mang aparato mo, bakit naman ipapahamak yung teritoryo ng mga ibang bansa? Wala naman yata sa lugar yan. Kung meron kang peperwisyuhin, sana naman, i-contain mo na lang sa lugar nyo dahil yan ang ginusto nyo, kayo na lang ang mapahamak na. Of course, we will bring the matter up before our ASEAN brother countries. Because a lot of them, and also the dialogue partners of ASEAN, are affected by this missile launch. Yung pinakamasakit nga dyan, magpe-prepare tayo ng areas na baka baksakan. Ang problema, sinasabi ng mga dalubhasa sa atin, hindi mape-predict dahil hindi sila sigurado doon sa guidance system
nitong racket na to. So, baka gusto lang pumunta sa isang direksyon, pero hindi magandang guidance, pupunta sa ibang direksyon. Napakarami naman na kailangan nating alagaan na hindi dapat sana mangyari kung hindi napapasukan yung ganitong mga test. Sir, do you think an ASEAN call on North Korea can persuade them? Mia, I'm sure you're a student of history like me. North Korea has proceeded to do what they want for such a long time. No, na parang to a large degree hindi tayo iniintindi. Hindi tayo, hindi Amerika, hindi South Korea, wala silang iniintindi. Sir, last na ho. Regarding another ASEAN country, Myanmar, Ms. Aung San Suu Kyi has won a seat in parliament. Can we get your statement on this? And how would does this bode well for the region? Yung unang-unang pag-usap namin ni Prime Minister Tan Chin, and I'm not sure if he was Prime Minister already at the time, but he was their head of the delegation. I have to recall now exactly where we met. No? Pero medyo awkward nung kausap ko siya dahil malaking tanda niya sa akin at tayo yung nakiusap na kailangan maging mas broad yung participation ng mga mamamayan ng Myanmar sa pagpapatakbo ng kanilang bansa. So, hinighlight natin yung kaso ni Madam Aung San Suu Kyi, di ba? Para bang kung mas ma-democratic yung kanilang espasyo, mas may stabilidad sa kanila, may stabilidad para sa reyon. At hindi ko naman masasabi yung boses lang ho natin ang pakinggan. Pero parang na maituturing na halos, hindi ko naman siya sisermonan, kapwa natin sa head of state. Pero tayo nakikiusap na medyo madiing pakiusap nung unang-unang beses na nag-uusap tayo. Tapos tuloy-tuloy nga ho yan, kada merong meeting na ASEAN, pinapaalala rin natin, maganda. Maganda itong mga developments na nagkakaroon ng opening up ng bansang Myanmar. Pagka kung nanalo na nga po si Madam Aung San Suu Kyi, magkakaroon ng better democratic dialogue kung saan mag-nurture sana ng stability, mag-nurture ng progress para sa Myanmar. Pag-chart rin nila na kanilang independent na foreign policy, kailangan rin natin encourage. So sa wakas, nagkakaroon na ng bunga yung collective action ng napakarami mga bansa, personalidad, grupo, para maging mas matatag, mas maunlad yung bansang Myanmar, nakakatulong sa stabilidad rin ng ating bansa at ng buong rehiyon. Last question, please, Ms. Rema Peña-Flor-Zui. Hello, good afternoon, sir. Sir, next week would be the discussion with the stakeholders for the the Mindanao power crisis, right? So, what would be the priority issues na aside dun sa power crisis na i-raise up niyo po dun sa meeting niyo with the stakeholders? Mahirap naman yata apart from the power crisis dahil that is the primary purpose of the visit. Yung as always, no, kailangan education. For instance, kulang yung power, yung nandun power barges. Yung power barges, merong cost to generate electricity. Meron po nagpapakalat na kasi sa mga ilang usapin sa Mindanao na yung cost ng power barge, yun raw idadagdag ng cost of generation. Siyempre, meron nung tinatawag na mix eh. May parte na galing sa hydro, may parte na galing sa geothermal. Iko-combine mo yung iba't ibang gastos na yun para makuha yung cost na babayaran ng consumer. Baka tataas yung kuryente lang, pero hindi naman doon sa laki na sinasabi nila. Pangalawa, yung ang dami ngayon na siguro masasabi na nating hindi ganun katotoo sinasabi, no? Na para bang mali raw namin tinutukan, di namin binantayan. Isa ko sa nagsasalita na makatotohanan, si Senator Osmeña. Sabi po ni Manong Serge, 10 years ago, nagsabi niya sa Mindanao, kakapusin tayo ng kuryente kung hindi natin ayusin yung ginagawa sa kasalukuyan. That was 10 years ago. So pag-upo po natin, no, magtatayo ka na ang pinakamabilis na itayong generating plant, coal. Okay. Gaano katagal para itayo? 2 taon hanggang 3. Hindi pa ho tayo nakaka-2 taon eh. Oh. Pero kasama ho tayo doon sa proseso kung saan kinakausap ang Department of Energy, local government unit. Pag coal power plant, merong ecological groups, ayaw namin yan. Ayaw natin ng coal power plants, yun ang pinakamabilis na tatayo, ayaw natin ng lahat na hindi hydro. Saan natin kaya kukunin yung kuryente? So, yung base ng dialogue, pare-pareho ang alamin natin ano ba problema. Yung problema, eto mga solusyon na pwede. Pagkasundoon natin yung solusyon. O ayaw nyo ng hydro, ayaw nyo ng coal, pupunta tayong hydro. Paano itong illegal laging na nangyari na wala yung watershed? Paano yung dredging ng pagkahaba-haba? Tatagal yung proseso para magkaroon kayo ng dagdag na kuryente. So, pwedeng walang coal, mag-hydro tayong todo, pero baka imbis na 2 to 3 years, baka 5 to 10 years. Para yung dialogue nito, pagkasundo muna tayo na ano ba yung problem,
ano ba yung solution na magiging katanggap-tanggap sa nakakarami kundi sa lahat. At doon tayo magpo-proceed. Hindi yung kanya-kanyang kuro-kuro na wala namang pinapatunguhan na pinagpepiestahan lang ng mga gusto mag-away-away tayo. Yung away ho, hindi magpo-produce ng kuryente. Yung pagkakasundo ang magpo-produce ng kuryente para maging suficiente. Ulitin natin meron yung kulang nila sa ngayon, pwedeng punuin ng 2 power barge na nandyan. Kung gagamitin yung power barge. Yung diesel na power plant naman sa Iligan, isa rin makakadagdag. Pero may issue ang COA, may issue yung local government unit. Nandyan yung kuryente na magagamit na. Ayusin lang natin itong mga, para sa akin, a little less complicated problems. Sir, I think she's not yet finished. last na lang po. So, wala po ba kayong timeline na pinaplan or you would like to give dun sa mga, dun sa meeting na yun? I mean, timeline on when matatapos. Kasi di ba parang years na itong problem na ito? Pag nag-timeline ako, nag-dialogue pa ako, nagdidikta na lang ako. Di ba? Kaya nga ako pupunta dun eh. Ayaw nyo ng pollution allegedly from coal, fine. We go to another source. The other source will take X amount of time. So yung dulo nun, boss ko yung kakausapin ko doon, tatanungin ko sila, ano ba ang willing kayong i-sacrifice, ano ba kaya nyo itiis, versus ano ba yung priority. Yun yung dialogue. Pag magta-timeline ako, di wala. Para sinabi ko na rin sa kanila lahat eh, sige magsalita kayo, pero sa dulo nito, na-decision ako na lahat, hindi ko na kayo kailangan pakinggan. So wala yatang point na pupunta pa ako doon. Yung purpose ng pagpunta doon precisely is to get what my bosses want to do. And for them also to understand fully by sharing the information that I already have. Okay. Thank you very much. Connie? Magandang hapon po, Connie Season po, GMA7. Sir, tatanong lang namin, how will you be spending your Holy Week? At saka, ano po yung mensahe niyo sa taong bayan ngayon pong Semana Santa? Yung Holy Week, I think I will only have Good Friday as the day off. We will be monitoring all of these trips, ensuring that everybody is able to go where they're supposed to go in the safest, most convenient and timeliest manner possible. Na yung the concerns don't stop. By next week, we're also preparing for this power dialogue. There's also the commemoration of National Heroes Day on Monday when we come back. And it's in relation to parang the sacrifices in Batanes Corridor, which is an anniversary kasi this year is the 70th. So ano ba relation ng nagawa na doon versus anong kailangan natin gawin sa kasalukuyan. So I think yung religious aspect will be the Mass on Easter Sunday with the family. Okay. Sir, But may other than that, yung Friday lang talagang time out. Sir, do you have any message for the Filipino people ngayon pong Semana Santa? So, in the messages, simply put, yung may post tayo sa ating araw-araw na mga problema. Yung post, pag nilay-nilay nga ho tayo sa kung saan tayo nanggaling, saan natin gusto tumungo, at ano ba ang pwede natin magagawa para sa kapwa natin. Yun naman rin siguro buod, lalo sa mga Kristiyano, na may Kristong dumating, naging tao, at siya po ang nagligtas sa atin at binigyan tayo ng pagkakataon na may salba ating sarili. Tayo naman nung nandito, may pagkakataon, ano magagawin natin sa pagkakataon? Sa akin po, sa akin pananaw, yung problema ko natin napakarami, maayos kung nakatungo tayo sa kapakanan ng kapwa kaysa ng parating sa sarili. Dapat to, doon ang buod ng paano natin mapapabilis yung pagpunta natin sa kaparoonan natin. Thank you. Thank you, Mr. President. Salamat po.